reason bakit nagta-transfer ang isang distributor sa ibang company. Pressure and false promises. Naku, ang daming ganyan. Biktima ng false promises. Ayan, hindi talaga inaral yung business. Naku, wala kang gagawin, kikita ka. Hindi po totoo yun. Di ba? Magkaiba yung walang gagawin sa walang invite. Yung walang invite, kikita ka, totoo yun. Kasi sandamakmak ang mga tao ko na kumikita, walang invite. Oo, magugulat kayo pag pinakita ko sa inyo. Kaya kung ang tanong kung totoo yun, totoong totoo. Coach, bakit ako walang invite, wala pang kita? Tamad ang upline mo. Hindi nag-i-invite ang upline mo. O ikaw mismo, tamad. 'Di ba? Or hindi consistent ang pagbabayad mo ng subscription. Hindi, 2 years na po ako ups and down, close open naman ang pagbabayad mo. Minsan magbabayad, minsan hindi. 'Di ba? Naka 2 years ka nga, pero lagi ka nagsisimula sa zero, no? Kasi nga hindi consistent ang pagbabayad mo. Imposible na hindi ka malagyan ng spillover. Imposible na hindi ka malagyan ng system ng tao. Basta consistent ka nagbabayad. Pero sabi ko nga, maiinip ka kung wala kang gagawin. Hype marketing trick them into joining. 'Di ba marami sa inyo napasali sa isang kumpanya kasi hype. Tapos pina-invest ka 300,000, 200,000. Marami ba naka-experience ng ganyan? Ang dami, no? Tapos iniwang ka sa ere. Ngayon nakita mo si Dave Good, walang ganon. Walang invest. 3,000 pesos lang, pwede ka na magsimula. Ngayon, 600 pesos lang, pwede ka na magsimula. Wala Walang pressure. False promises, depende na yun sa tao nag-i-invite sa'yo. Pero I will suggest, no, educate yourself. Aralin mo yung live good. Aralin mo yung business mo na pinasok mo. So sabi dito, hype marketing tricks and tricks them into joining. Then when the truth comes out, no, they live for something more real. Daming biktima ng ganyan, no? Maling paniniwala, maling promises, tapos hindi pala ganun, nag-quit, hanap na naman ng ibang company. Ang masaklap, hindi pa natuto. Doon na naman pumasok sa mga over-promises ng mga upline. May mga tricks na ginagamit para mapa-join ka. Tapos, pabibili ka ng 7 heads, 14 heads. Tapos, you realize na naman, sila lang ang kumita. Tama na, no? Stop na tayo sa ganong company. So pagdating dyan, syempre, lalo na pag bago yung company, usually they use ang tawag doon, ground floor hype. So remember yung word na hype, HYPE, nang galing sa word na hyperbole. Na ibig sabihin nun, too much exaggeration. One of the figure speech na sinasabi, too much exaggeration. So, sa hype marketing, tinitrick tayo para mag-join. Big promises, flashy cars, big income. Pero ang problem is, they are selling the dream but they don't sell the discipline. Ganon yun. So, kadalasan na ginagamit, well, it is true that we sell by emotion. Kung minsan, ina-abuse natin yon. Ina-abuse ng mga presenter yun. Kagustuhan mong makapagpa-join, Yes, sa kagustuhan mong mapag-join ng pa-recruit. So, syempre, wow, grabe naman to, ang laki. So, naha-hype sila doon only to find out na kailangan mo palang trabahuin. Like, they binibenta nila agad yung result. Like, kunwari, well, it is true na resulta niyan, pero hindi nila sinasabi yung proseso. Kaya, I think makakwalify ko pa rin yun na false promises kasi you have to work it out talaga. So, unlike dito, nire-reinforce natin sa Live Good is wala tayong forced buying, walang auto-ship, walang pressure. So, talagang ang income mo dito, pag trinabaho mo, gagawin mo. And it is also emphasized that we could earn in 2 ways, the slow way and the fast way. The slow way is to wait for spillovers. But the fast way is to work it out. Mag-sponsor ka, mag-share ka para mas ma-maximize mo yung compensation plan. But other people don't do that. Dinidelete nila yung fact na dito, mabilis ang kita dito, gano'n na, tignan mo si ganito, meron ng kotse. Well, it is true na gano'n, hindi nila sinasabi yung proseso. Kaya ang nangyayari, na-attract sila because na-overuse mo yung selling by emotion na hindi mo sinabi na may proseso pala. Educate and be honest, no? Yan ang lesson. Oo.
Tama, wala naman talagang overpromise sa LiveGood eh. Siguro kung meron sinasabing even without enrolling a single person kikita, actually pasok pa rin kasi totoo naman po eh. Talagang kikita ka pa rin talaga eh, di ba? Kaya lang yung iba ginawa talagang literal, wala nang ginawa. Nag-subscribe lang, naghintay lang. Pero ang ine-expect yung big income, nakalimutang aralin or ipaliwanag sa kanya nung nag-recruit na para kitain mo yung $2,047.50 or 114,000 pesos, you need to build level 1 to level 12 ng tao. At ang total person na nagsasubscribe is 8,192. Yun yung hindi na-explain, hindi na ipaliwanag. Or na-explain, na paliwanag, pero yung taong na-hype, yung tao ang na-hype yung nag-join eh. Masyado niya minadali, sobrang ganda nito, nag-join, sumali. Yung pala, di niya inintindi yung business niya. Hindi nagpa-plug in eh. Hindi mag-withdraw nga ng credit wallet, hindi alam eh kung paano mag-withdraw eh. Mag-transfer, hindi alam eh. Alam mo talaga, hindi inaral yung business. Ang focus lang niya, $2,047.50 even without enrolling. Yun yung poor mindset, no? And poor false promises na minsan, ikaw na lang din ang gumawa sa sarili mo. Wala naman talagang false promise sa LiveGood eh. Pero sa other MLM company, ang dami talaga. Kasama yan. Talagang hype talaga yan, no? You can mindset by a computation, no? Na kapag nag 7 hits ka, ganito, ganyan. Pag nabenta mo yung products, ito pa yung kikitain mo. Yung pala, di naman pala ganun kadali ibenta yung products. Yan.